bakit kaya napapadalas yung alulong ng mga aso dyan? Kahit yung mga kapitbahay natin, nagtataka rin, natatakot. May nakikita rin silang hindi natin nakikita. Magandang babae ang magiging anak mo. Naku, totoo yata yung sinasabi ng mga kapitbahay. Inaaswang ni asawa mo! Ha? Ano po yan? Tuwing sasapit ang Halloween at ang araw ng mga kaluluwa, marami tayong napapanood na TV program at mga horror movies na nagsasaad ng mga kwento ng kababalaghan at katatakutan. Kabilang narito, mga storya tungkol sa mga tikbalang, kapre, nuno, mangkukulam at yung mga manananggal na nahahati ang katawan. Lumilipad at humahaba ang dila para kainin ang mga sanggol na napupunan pa lang ng kanilang ina. Ngayong gabi, ibabahagi namin ang isang nakakatindig balahibong totoong kwento na may kinalaman rito. Tungkol ito sa isang mag-asawa na hindi naniniwala noon sa mga aswang hanggang sa mabuntis si Mrs. At unti-unti siyang may naranasang mga nakakagimbal na pangyayari habang siya ay nagdadalang tao. Naku talagang nakakakilabot. Kanila bang maisasalba ang hindi lang isa kundi 3 mga sanggol na sunod-sunod na ipinagbuntis ni Mrs.? O tuluyan bang maaagaw ng mga kampo ng kadiliman ang kanilang mga anak? Alamin dito sa aming pre-Halloween special presentation na pinamagatang Ang Inang Inaswang, The Rosana Abalos Story. Talaga, mahal? Babae anak natin? Yes! Yes! May prinsesa na tayo! Ayaw pa maniwala? Ano, prinsesa! Ano anak, kailan ka ba lalabas? Saan ka na makita ka? 3 buwan na lang. Huwag mainip. Basta, lahat ng gagastusin ng apo ko sa mga gamit niya, sagot namin ng nanay mo. Ako, thank you po. Ay, Nay, pasensya na po kayo ha. Medyo hirap pa po talaga ako ngayon eh. Di bali pagka may nagpaayos na po sa akin ng motor, pag marami na, baka bumukod na rin po kami. Anong bukod? Hoy! Dito lang kayo ng prinsesa. Hindi ba? Di ba? Dito lang kayo. Uy! Ay! Ang lakas subukan! Ako, thank you daw po, sabi. Nay. Ano po yun? Alin? Siguro. Ay, tingnan natin. Ano? Ano yun? Wala naman eh. Baka daga tsaka pusa lang yan. Baka mo, mga demonyo magnanakaw. Nanakaw. Eh, mahirap lang naman tayo. Hindi naman tayo politiko. Nananakawin nila sa atin. Eh, bakit walang tigil sa call yung mga aso? Ibig sabihin, may nakikita silang hindi taga rito. Bawas-bawas ang kape, tay. Ha? Ano na kayo? Tara na. Eh, kain na nga tayo. Baka lumamig yung sinigang. Ay. Halika, kain na tayo. Mahal, bakit? Wala, naghihilab lang yung tiyan ko. Eh, halika, kumain na tayo. Baka nagugutom na yung prinsesa ko. Sige. Halika na. Tara! Opo. Rosana, ganong katagal na kayong mag-asawa ng mister mo nung dumating sa inyo yung panganay mong anak?
Bali, Tita Mel, 2 taon na po kami magtagsasama ng mag-asawa. 2 taong kayo, Apo. tapos nabuntis ka. Opo. Pinanganak mo naman. Lalaki ano? Opo, Tita Mel. Lalaki naman po. Lalaki. Opo. So kayo talagang gusto nyo magkababae naman? Opo. Masundan agad yung lalaki ng babae? Babae po, opo. Okay. Natupad ba? Natupad naman po. Gano'ng kalaki na ba yung tiyan mo? Ilang buwan na? 6 months na po. 6 months yun? Opo. Bakit di ka pa nagpapahinga? Gabing-gabi na. Tsaka, okay ka lang ba? Ba't parang takot na takot ka? Okay lang ako. Akala ko lang kasi may tao dahil yung mga aso. Yun nga eh, bakit kaya napapadalas yung alulong ng mga aso dyan? Kahit yung mga kapitbahay natin, nagtataka rin, natatakot. May nakikita rin silang hindi natin nakikita. Ano ibig mong sabihin? Hindi, sabi nila may aswang daw. Kasi nga raw, buntis ka. Eh, yan daw ang gusto ng mga aswang eh. Mabango raw sa pang-amoy nila yan eh. Pagka pinagbubuntis yung baby. Pero wala. Mga adik yung mga kapitbahay natin. Kasi kung totoong may aswang, bakit hanggang ngayon hindi sila mahuli-huli? Lalo ngayon, di ba, lahat ng tao may cellphone na. Bakit walang picture, walang video? Kung totoo yan, dapat nailalabas na nila yung mga ganun, di ba? Eh, wala. Eh, ikaw ba? Naniniwala ka ba sa aswang? Naniniwala ka ba may manananggal? Oh. Wala.
sumisigaw? Nasaan na yung pusa? Iyon yung malaking itim na pusa. Nakapatong siya dito sa tiyan ko. Nasaan na? Baka naman nakalimpungatan ka lang. Oo nga. Sinasabi mo walang pusa dito. Hindi. Totoo, nakita ko malaking itim na pusa nakapatong dito sa tiyan ko. Totoo, maniwala kayo sa sinasabi ko. Anak, huwag ka na mag-iisip na kung ano. Nai-stress ka lang eh. Kaya humihilab yung tiyan mo. Anak. Mag-init ka muna ng tubig. Sige na. Tay, kumuha ka ng plaganita tsaka bimpo, pati pampanlaw, ha? Sige. Anak. Ano? Tama na yan, ha? Pahinga ka na muna. Pahinga ka. Pulang sakit, ha? May pusa po kasi akong nakitang itim, nakapatong po sa tiyan ko. Ano yung itsura ng pusa? Malaki po itim. Malaki yung pusa. Ay, gano'ng kalaki? Basta malaki po siya, tapos kulay itim po. May ano ba? Meron siyang tunog? Meron siyang meow? Meron ganun? Wala po. Wala naman. Wala po, Tita Mal, wala po. Pero nakita mo yung mukha, pusa. Opo, pusa po. Anong pakiramdam mo nung kinabukasan? Medyo okay pa po eh. Okay naman. Opo. Wala namang pagbabago. Wala po. Tapos nung mga ilang araw lang po, Oo. medyo sumasakit po yung tiyan ko. O sumasakit? Opo, Pumunta kayo sumasakit ng po. doktor? Hindi muna po. Baka ang naisip ko po, baka po na ano lang po ako, nabales, nausog. Nausog. Opo, ganun po. Okay. Pinalawayan ko po. Oo. Pero ganun pa rin po, sobrang sakit po ng tiyan ko. Aha. Kaya sabi ko sa biyanan ko, dali na po ako sa ospital dahil iba na po yung sakit ng tiyan ko eh. Oo. Para So, po akong pumunta kayo sa manganganak. ospital? Opo. Okay. Ano doon? Ano nangyari sa ospital? Manganganak daw po ako. Nung nailabas yung bata, patay na po. Tahan na, mahal. Tahan na. Ganyan talaga ang buhay. May dumarating, may nawawala. Kasalanan ko. Baka nagkulang ako. Baka hindi ko masyadong naalagaan yung baby natin, kaya nagkaganito. Mahal. Wala kang kasalanan, anak. Hindi mo kasalanan na nakunan ka. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Isipin na lang natin, sa pagkawala ng apo ko, nadagdagan na naman ng anghel sa langit. Kaya huwag ka na malungkot. Tsaka pwede pa naman tayong sumubok ulit gumawa ng baby, di ba? Sa suporta ni Rigor at ng kanyang pamilya, pilit na bumangon si Rosana sa kanyang pagluluksa. Hindi sumagi sa kanilang isipan na sila ay inaswang dahil hindi sila naniniwalang may mga kampon ng kadiliman na nangunguha ng mga sanggol mula sa tiyan ng ina nito. Nakipagsapalaran ulit sina Rosana at Rigor na magkaanak. Sa kabutihang palad, muling nabuntis si Rosana. Ngunit, makalipas ang 6 na buwan. Swerte itong baggy pages natin pero totoo, sunod-sunod yung customers, kaya yung boss ko pinabali ako. Sabi ko nga dito kay Rigor, sagot na namin ng nanay niya yung gastos eh. Abay, ayaw. Hoy, anak. Kapag nakaipon na kayo ni Rosana, huwag kayong aalis, huwag kayong bubukod, ha? Kasi gusto namin masubaybayan ang paglaki ng apo namin. Sige po, Nay. Sabi sana. Opo. Sige. Buti naman. Opo. Ano? Tara. Samahan mo ako, ilagay ito sa kwarto ni Dino. Ako, sige, susunod ako doon. Tatapusin ko lang to, ha? Sige. Mapagod ka, ako na yun, nanay. Okay lang. Sige na, patapos na rin. Susunod ako. Sigurado ka, ha? Sige. Sige na. Magpapagod dyan.
Pasensyahan mo na kung masangsang ang amoy ko. Buti ka pa. Ang bango-bango mo. Nay, saan po kayo galing? Parang ngayon ko lang po ata kayo nakita dito sa lugar namin. Matagal na akong parito. Ang mga ninuno ang sinaunang nakatira dito. Huwag kang matakot. Gusto ko lamang humingi ng kaunting pagkain. Gutom na kasi ako. Nay, kawawa naman po kayo. Sige po, kukuha po ako ng pagkain tsaka tubig sa loob. Saglit lang po. Magandang babae ang magiging anak mo. Paano niyo po nalaman na babae yung magiging anak ko? Mahal? Mahal! Mahal, ang tagal mo naman pumasok. Saglit lang. Tara Kuha na. ko lang ng tubig tsaka pagkain si nanay. Sinong nanay? Ano itsura ng matanda? Nakaitim po siya eh. Nakaitim na damit. Opo. Mahaba ang buhok. Medyo po mahaba. Tapos nakita nga po niya ako, tuwan-tuwa po siya sa akin. Ha? Tuwan-tuwa po Buntis siya. ka, 6 na buwan. Tapos gusto daw po niyang hawakan yung tiyang ko, masimasin. Inimasimas po niya. Tapos sabi po niya, magiging anak mo, iya, babae. Oo. Sige, himas siya. Sige, babae po, thank you po. Sabi ko po, nag-thank you pa po ako. Oo. Tapos sinimas niya dahil babae daw po at maganda daw po, magiging anak ko daw po. Pinahimas ko naman po yung tiyan ko dahil siguro natutuwa nga po. Matapos na maglahong parang bula ang matandang babae, lalong nilukuban ng matinding takot si Rosana. At nang sumapit ang pagkagat ng dilim, tuluyan nang naging agresibo ang aswang na angkinin ang sanggol sa sinapupunan niya. Bigyan ka na, Lita. Tama na. Kita mo, hirap na hirap na si Rosana. Tinatakot mo pa sila na apo ko. Ay ko! Walang aswang. Hindi totoo, aswang. Halika na. Halika na po, halika na, tara na. Nasaan? Pangalawang anak na natin yung kinuha ng demon, yung aswang na yun. Hindi ko sila mapapatawad.
Huwag kang mag-alala, mahal. Darating na dito yung albularyo na tutulong sa atin. Hindi tayo titigil hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ang pagkawala ng mga baby natin. Inilabas mo rin pero patay na rin. Opo. Tulad nung pangalawa mo. Opo. So, 3 na sila. 2 patay, yung panganay ang buhay. Opo. Hala. Ganun po, Tita Oh, Mel. nung 2 magkasunod na gano'n nangyari, anong naisipan ninyong mag-asawa? Ano bang, hindi ba kayo na bagabag sa nangyayari sa inyo? Bakit 2 sunod? At saka merong mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa inyo. Bali nga po, sabi po nung biyanan ko po, Tita Mel, patawas na daw po, punta daw po ako sa albularyo. Baka daw po kasi inaaswang nga raw po ako. Okay. De, So, nagpunta ka? opo, nagpunta naman po ako, Tita nagpunta Mel. ka. Ngayon, ano sinabi lang sa iyo ng Sabi nga po sa kanong albularyo, dapat daw po naniniwala ako sa matatanda. Pag pinagsasabihan daw po ako kasi, lalo po sa gabi, kasi po sa gabi, init na init po ako, naliligo po ako sa gabi eh. Oo. Tapos lagi po ako nasa labas, kahit gabi na po. O ano, bawal daw yung naliligo Opo. sa gabi? Opo, kasi Ay, bakit naman mababawal yun? mabango daw po kasi, yun daw po naaamoy ng mga aswang daw po. Ida, bumalik ka sa bahay. Sama mo si Dabe. Ingat kayo, ha? Nay. Ito. Kapag inatake ka ng aswang, ihampas mo sa kanya yan. Yan ang kinatatakutan niya. Mga kasama, kapag mahina ang tunog ng ek-ek, ibig sabihin malapit lang siya sa atin. Mahal, lapit ka sa akin. Ayun! Andun siya! Halika! Halika kayo! Halika kayo! Takbo! Andun! Palasan nyo ang mga mata! Pandinig! Dito siya. Ano po yan? Buhok ito ng aswang! Ingat kayo. Ang sakit umiilag yung chat ko! Eh, tara po, dalhin na natin sa ospital. Tara, mahal! Hiwa-hiwalay kayo! Hiwa-hiwalay! At dito lang yun. Tara! Nung sumunod po ulit, nagbuntis po ulit ako. Oo. Yun na po yung pangatlo po. Oo. Yung ibon naman po, Ibon naman, nakakita ka ng ibon. opo, Saan? sa bahay po eh. Oo. Kasi lalabas po sana ako, sakto pong may ibon namang malaki na dumaan sa akin. Tapos, parang nasa bubong po siya na biglang may umar po sa bubong na parang mabigat. Parang tao po eh. Oh. Mabigat po siya na parang tao na parang may umanong buhangin. Hindi mo ba sinilip kung ano yun? Hindi na po dahil sabi po ng biyanan ko, Natakot ka? iba po yung tunog eh. Nakarinig po ako ng tunog. Tinawag ko po yung biyanan ko. Anong tunog? Parang ano? Kumakanta? Uy, Humuhuni? sumisigaw? parang pong may, basta iba po yung tunog, tapos parang kumakaluskos po siya. Natakot na po ako. Di sabi po ng biyanan ko, aswang yun, tik-tik yun, huwag kang labas ng labas. Oo. O ano pa sabi sa'yo ng albularyo nung napunta ka? Binigyan nga po ako ng pangontra. Ang ano nga lang po, hindi ko po na, yung buntot pagi, hindi ko po alam kung ngayon, gusto ko na ilagay. Kaya yung ibong pong hindi ko po talaga naanuhan siya. Tapos nung mga lang po, di matutulog na po uli ako, sumakit po bigla yung tiyan ko. Oo. Di sabi ko, nanay, pare atong manganganak na naman ako, iba yung po, Ilan buwan na yun? 6 months po uli. Sobrang sakit po eh. Di nagpadala po uli ako sa ospital. Oo. Ano naman ang Sa Malolos po. Jesus Mariosep. Ayun nga po, ang sabi po ng doktor, mabubuhay po siya, saglit lang, marinig niyo yung iyak, kaso saglit lang po. Mamamatay din po siya. Dahil 6 months lang po yung baby. Ay, oo nga.
ito na ang aswang! Si Rosana ay nanggagaling sa isang karanasan na kinalakan niya. At maaring hindi masyado ang influence ng pananampalataya eh. Kaya yung tinatawag kong folk religiosity, folk belief, ito yung mga paniniwala na iba sa itinuturo ng simbahang Katoliko. Kailangan igalang mo na itong taong to lumaki sa ganyang kultura, hindi mo pwedeng ikondena. Kailangan mo lang siyang unawain rin at kailangan mo rin siyang tulungan na makita may iba ring pananaw, may ibang pwedeng pag-uunawa sa pinagdaanan niya. At paano mo nga gagawin yun, Father, na mamatay ang anak niya? Kaya nga, mahirap. Okay, kung hindi aswang yung pananaw mo, ano ibig sabihin nun? Yung buhay sa mga probinsya natin, sa mga urban poor areas, iba sa buhay ng mga nasa ibang lugar. Yung buhay ng mga karaniwang mamamayan na hindi binigyan ng pagkakataon na umangat at makakita ng ibang pamamaraan para harapin yung kanilang mga pinagdadaanan. Iba doon sa merong mga pagkakataon. Kanina, nabalis, kaya lawayan mo. Oo, hindi masama yun. Nausog, hindi masama yun. Kaya lang nga, kung palaging ganon yung pananaw mo at magiging solusyon mo, kawawa naman rin dahil hindi binibigyan ng ibang tulong na available. Kaya dahil hindi available sa kanila, ang pinaka-available ay laway. Libre yun. Lawayan mo ko. Ang automatic na response ng isang mahirap na tao ay magpunta doon sa walang bayad o maliit lang bayad. Pupunta sa albularyo. Ngayon, kung pupunta sa doktor, meron rin ganong response eh. Hindi naman lahat ng doktor. Pero maraming doktor, dahil alam na walang means to, hindi na magre-recommend ng MRI, blood chemistry, pumunta sa neonatal doctor, kasi lahat yan ay may bayad. Mas madaling isipin, wala na akong magagawa, inaswang ako. So we're saying, Father, there could be a rational explanation. There is. Kung bakit nagkaganon siya. Oo, diba? kung tutulungan. Kaso, hanggang doon na lang eh. Hanggang doon na lang. At si Rosana hindi nag-iisa. Ang dami-daming Rosana. Anak, Mahal. Rosa, ayos ka ba? Sa pakiramdam mo? Okay na mo. Patay na po ba yung aswang? Hindi pa. Kung babalik man siya o hindi, wala na tayong kasiguraduhan. Pero dapat hindi tayo magpadala sa takot. Kasi higit na mas makapangyarihan ng Diyos sa lahat.
Kaya niyang turugin ang mga masasamang nilalang, ang mga aswang, at ang mga demonyo sa mundong ito. Kaya dapat patuloy lang tayo manghawak sa Diyos at tatagan natin ang ating pananampalataya. Mama, magkakaroon pa ba ako ng kapatid? Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam, anak. Anak, patawarin mo kami. Dahil sa kagustuhan namin magkaroon ng isa pang anak, nawalan kami ng atensyon at oras sa'yo. Nalagay din sa peligro yung buhay mo. Patawarin mo kami. Anak, kahit hindi natupad ang pangarap namin ng mama mo na magkaroon ka ng kapatid, masaya na kami. Ikaw ang nag-iisang prinsipe na mahal, na mahal, na mahal namin. Ha? Ha? Mahal na mahal namin yan. Mahal na mahal namin yan. Bango. Sumubok ba kayong magka-baby ulit? Hindi na po, Tita Mel. Talagang ayaw nila? Apo. Sabi hindi ka na pwedeng No, opo, Tita Mel. Sinabi na po sa akin ng doktor. Oo nga. Paano kayo naka-recover? Bali, yun lang po namin mag-asawa na nag-usap po kami. Sabi po ng asawa ko talagang hindi para sa amin yung mga bata. Kaya okay lang po, tanggapin na daw po namin. Basta po, may anak naman po kami nabubuhay pa. Maraming salamat sa iyo, Hat. God bless your family. Thank Thank po. you. Mahirap maniwala sa mga sabi-sabi at sa mga kwento-kwento unless ikaw mismo nakita ng mga mata mo at naranasan mo ang mga ganitong nakakakilabot na pangyayari. Pero ang dapat nating paniwalaan at totoo namang napatunayan sa salaysay na ito, yung masidhi at pangmalakasang bigkis ng pagmamahalan ng mag-asawa. Sa kabila ng mga nakakatakot na pagsubok na kanilang pinagdaanan, nanatiling strong ang kanilang faith na mabibiyayaan sila ng isa pang anak kahit ilang beses na silang nabigo at hindi ito natupad. Ito ang ating pakatandaan. Unanswered prayers are not denial, but redirection. Kapag hindi agad natupad ang dasal mo, hindi ibig sabihin nun ay hindi ka mahal ng Diyos. Minsan, delayed lang ito o di kaya'y may mas maganda siyang plano at biyaya na nakalaan para sa iyo. Basta huwag kang mawalan ng pananampalataya at pag-asa. Ngayon, bukas at magpakailanman.